Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Ngayong araw ating pag-uusapan yung naibalita sa channel ni Coach Oli sa kanyang YouTube channel mga tagapanood, no, na yung impeachment trial o yung impeachment laban kay VP Sara Duterte ay malabong matuloy dahil nga po yung mga kongresista at yung mga senator na yan ay unti-unting nag-aatrasan daw po mga tagapanood dahil sa takot. Siyempre nga naman, sino nga naman hindi matatakot mga tagapanood, mag-e-election na. Tapos alam naman po natin na malaki po ang suportang nakukuha ng mga Duterte sa mga relihiyon, sa malalaking relihiyon dito sa bansa. Lalong-lalo na po sa Iglesia ni Cristo na kapag nagdesisyon sila kung sino yung iboboto, yun lang po talaga mga tagapanood. Nag-ano po yan sila, nag-i-stick po yan sila doon sa kandidato lang nila na inendorso po ng mataas na leader po nila. Kaya talagang itong mga kongresista na to, lalong-lalo na doon sa mga pumirma, nangangamba na po yan sila mga tagapanood. Baka nga naman itong election na to matalo po sila doon sa ginawa nila. Ganun din po yung sa mga senator, naninimbang din po sila mga tagapanood na kung sakaling makialam sila sa impeachment ni VP Sara Duterte ay mag-backfire po sa kanila mga tagapanood, at ito pa yung maging dahilan sa kanila na pagkatalo nila at dahil hindi sila makakuha ng suporta mula sa mga religious group dito sa ating bansa na sumusuporta kay VP Sara Duterte. Well, ito yung video mga tagapanood. Sabay-sabay nating panoorin at bigyan ng ating mga reaction. I-komento nyo po yung reaction nyo sa ating comment section. Pag-uusapan natin yan at pupusuan po natin yan mga tagapanood. Mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kamusta naman po kayo? Painit ng painit po ang ating politika. At kung ako po ay tatanungin ninyo, medyo talagang malabo na itong kanilang nilulutong impeachment. Pag-uusapan po natin yan kasi nagsisi-atras na po at natakot na po. At sa aking palagay, tandaan po ninyo ito. Ang Kamara po, or itong mga taga-Quadcom o itong mga congressman ay naghahanap na ng alatore. Ano naman yan, Coach Oli? Mag-alatore na yung mga taga-Quadcom. Mag-alatore. Mamaya, pag-uusapan natin kung anong ibig kong sabihin nung mag-alatore. Pero ito po ang ating magiging topic for today. Senado. Sinaway ni Cheese na wag magkomento patungkol sa impeachment. Pero, nilaglag siya ng mga senador. Ito muna ating pag-usapan. Unahin natin. Mamaya na po yung patayan kay Marcoleta, sige, pag-usapan muna to. Political process, not a judicial one. Ulit! Impeachment is a political process, not a judicial one. Ang problema, Jinggoy, Senator Jinggoy, ginagawa nila judicial. Napaka-judgmental na mga kasama mong mga politiko. Diretsahin mo na. Hinuhusgahan na agad si VP Sara. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many Ginaya mo naman ng Iglesia ni Cristo ng statement. Ang dami ring mga politiko sip-sip sa sa Iglesia ni Cristo, no? But anyway. Alam naman natin napakalakas ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga naman talagang ninervyos itong Kamara. Sa katunayan, merong bali-balita, nahihirapan sila kumuha ng numero para magsisignature, para pipirma. Kasi kailangan nila ng 106 na pirma para diretso, mapabilis, papunta sa Senado. Ganyan po ang kalakaran yan. Pero, alam mo, bago natin pag-usapan tong kay Jinggoy, ito po yung sinasabi ko na marami na pong umuugong na balita na una, hindi na ito matutuloy itong impeachment na ito. Kasi una, yung mga senyales, nagsalita ang INC. At alam natin
Naging marespeto itong mga congressman dito sa sinabi ng INC na magrarally sila dahil ayaw nila yung impeachment. Napakaliwanag po nito. After nung statement na yon, nagpatawag na ng meeting sa Malacanang. Nagpunta 200 plus na congressmen diyan sa Malacanang mismo, sa palasyo. At ang umuugong, ayaw magsipirma ng mga kongresista. Dahil nga naman, mapapasama ang kanilang diretsahin na po natin. This is a political suicide. Matagal na po nating sinasabi, si BP Sara at si BBM ay uniteam pa. Binabanggit ko po sa aking channel, doon sa matagal na nanonood ng live ko, it's a death sentence ang kalabanin ng Duterte. Real talk po yun mga tagapanood. Mahirap pong kalabanin ang mga Duterte dahil mahal na mahal po siya ng mga tao. Tanging ang mga Duterte lang po ang nakagawa simula nung mga presidente pa, nung mga korap na presidente na magkaroon ng magandang pagbabago sa Pilipinas. Nabawasan kahit papaano yung mga korap na politiko, korap na namamahala sa gobyerno, kurap na mga nasa ahensya ng gobyerno. Kahit pa paano, talagang baba niya po yan mga tagapanood. At hindi lang yan, ang dami pong proyekto na napakinabangan po ng mga tao. Partida, nagkaroon pa tayo ng problema, panahon po yun ng pandemic. Kaya naman nangingilag talaga yung mga ibang senator dyan, maski yung mga kongresista Nasilaw lang talaga sila sa pera. Kaya sila pumirma mga tagapanood. Kasi nga po, gagamitin nila yun ngayon, eleksyon. 150 million ba naman, malaking bagay po yan sa pangangampanya nila. Sino ba namang hindi pipirma dyan? Kaya ang kaso nga lang, ang kapalit nun mga tagapanood, hindi sila makakakuha ng suporta mula sa Iglesia ni Cristo. At sigurado, mananagilid yung pagkapanalo nila ngayong election na to mga tagapanood. Baka sa mga 200 mahigit na pumirma na yon, baka kalahati dun maubos o kaya walang lumusot talaga, mas mainam nga walang lumusot sa kanila para madala po sila mga tagapanood. Kasi naman, personalan na rin naman yung atake nila sa BP Sara Duterte, itong si Romualdez at yung mga alipores niya, kasama na dyan si Da Junior. Dapat alisin na po yan sila mga tagapanood. Wala pong manalo sa kanila. Mas mainam po yun para naman gumanda-ganda yung ating bayan. Mapalitan po sila ng maayos na magsiservisyo dito sa Pilipinas at maging maunlad naman at tuluyan na yung sinasabi na bababa yung presyo ng bilihin at magkaroon ng malaking sahod. Mangyari na po kasi wala na po yung mga corrupt official dyan na ang gusto si kanila lang mapunta yung pera ng gobyerno at hindi sa mamamayang Pilipino. Tutuloy natin to mga tagapanood. Dahil alam natin na malakas pa rin ang Duterte. Pero yan pa rin ang ginawa. At ngayon, eto na. Eto na po, doon sa pirmahan. Wala na pong urungan to, magkakaalaman. Hindi na pwedeng makatamba ka and at the same time, Sara Duterte ka. Hindi na po. Kasi pag pinirmahan mo yan, ibig sabihin ayaw mo si Duterte. Tama yung sinasabi ni Jinggoy. This is a political issue. Not a judicial issue. Kaya nga naman, yan ang balita na mag-aalatore na tong mga to. Anong alatore? Di ba ano? Yung sinasabi na naalala nyo yung sumugod sila sa KOJC at naghukay sila doon. Naghahanap na sila ng exit na paraan para hindi sila kahiya-hiya. Kasi may hukay doon. Tapos hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy, di ba? So naghahanap na sila ng issue. Kaya nga ang nababalitaan that time na talaga magdadampot sila ng mga vloggers, ng mga media ron. Paiikutin nila na kaya hindi nila mahuli dahil kasalanan ng media. Ganyan na po ang usapin nun. Ganyan na po ang nakakarating sa aming balita. Bakit? Para isalba ang kanilang kahihiyan. Ito na po ang katatapusan niyan. Magsasalba na po sila ng kahihiyan. Bakit? Kasi
hindi ito magsusurvive. Una, sa Senado pa lang alam mo sasablay. Pangalawa, natakot sila sa INC. Pangatlo, maraming ayaw pumirma na kongresista. So, paano nila isasalba ang kanilang kahihiyan? Sasabihin nila, malamang-lamang ha, kulang na sa oras. Sasabihin nila, ayaw pumirma ng kongresista kasi gusto muna nilang makita yung laman ng impeachment. Pero pagka hindi sila pumirma, ibig sabihin, tatalakayin pa sa Kongreso. Pag tinalakay sa Kongreso, hindi naaabot. So ang anong excuse nila? Para hindi sila nakakahiya na hindi magtutuloy yung impeachment, na hindi magmumukhang tanga. Diretsahin na natin na hindi magmumukhang tanga si Martin, si BBM at ang Quadcom. Ano yun? Kulang na sa oras. Tingnan nyo po, yan ang magiging exit route nila. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Yan na po ang kumakalat sa mga group chat ng mga reliable sources. Okay? So, paano? Sige nga, paano nila tatakasan yung nakakahiya na impeachment sila? Pagkatapos, andyan ang impeachment, hindi naman pala nila kaya na naramdaman nila ang lakas ng puwersa ng Duterte. Kaya tayo ay magdiwang at tayo ay patuloy na mag-ingay dito sa social media. Naniniwala po ako doon mga tagapanood, yung sinabi ni Coach Oli na maghahanap sila ala Torre, mga tagapanood. Maghuhukay ng maghuhukayan ng panibagong ebidensya, ng panibagong ibabato sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay VP Sara Duterte, mga tagapanood. Marami pong magsisilabasan yan. In fact, ginawa na po nila yan, di ba mga tagapanood? Naghukay sila ng mga kasiraan ni VP Sara Duterte pero wala pong naniwala. Wala po silang nakuha, mga tagapanood. Lahat po ng ginagawa nila, nagbabackfire lang po sa kanila. At ito po yung nakakatakot mga tagapanood, na baka ito na yung pinakahuling option nila na gawin is yung ituloy nila yung paggorgor kay VP Sara Duterte. Alam nyo na po ibig sabihin yun mga tagapanood, di ba nga napagtangkaan na minsan si VP Sara Duterte. Kaya naman hinihikayat ko po kayo, lahat ng nanonood dito sa akin channel, maging sa mga nanonood sa channel ng mga defender ng mga Duterte, mas i-share po natin yung mga video namin para lalo pong maraming makanood, lalong maging aware yung mga tao, para po sila rin mismo maging vigilante at tumulong na protektahan yung si VP Sara Duterte laban dito sa mga maiitim na binabalak ng pamahalaan, lalo na neto sa pangunguna neto ni Bonjing na si Martin Romualdez at ni Franz Castro, mga tagapanood, at ng grupo niya. Kaya dapat lagi tayo maging vigilante. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.